Kagabi nga ay nagre-request ang ating kaibigan at nag-message sa akin baka sakaling marunong daw akong gumawa ng crinkles. Kaya naman for today's video, isi-share ko sa inyo ang ating recipe. Sa malaking bowl, naglagay ako ng 2 cup ng harina. At kung makikita nyo nga ay gumagamit ako dyan ng strainer. At para maiwasan natin yung mga buo-buong harina. And then tinaktak-taktak ko lang yan and then ginamitan ko na rin ng spatula. Nung okay na nga ang harina, dinagdag ko na rin tong 1 cup ng cocoa powder. Katulad nga din sa harina natin, ginamitan ko rin to ng strainer. Kasi kung makikita nyo, yung texture ng ating cocoa powder ay buo-buo rin. After nga natin sa cocoa powder, naglagay lang ako dyan ng 3 teaspoon of baking powder. Alam nyo ba guys, nakailang bake na rin ako dito sa bahay pero ngayon na lang talaga ulit ako nakapag-content. And ginawa ko nga rin pala itong content para sa mga gusto or mahilig din mag-bake para may mga ingredients or recipe din kayo na susundan. Para naman sa ating mga liquid ingredients, naglagay ako dyan ng 1 cup ng white sugar. And then naglagay din ako dyan ng 1/3 cup of brown sugar. After nga niya, naglagay na rin ako ng 4 na malaking itlog. Naglalagay nga pala tayo ng itlog sa ating baking para mag-combine ang liquid and dry ingredients. At nakakatulong din ang itlog sa pagpapaganda ng texture at pagiging moist ng ating crinkles. Dito nga ay naglagay na ako ng 2 teaspoon of vanilla, 1/2 cup of oil. Kahit ano pong uri ng oil, pwede nyo pong gamitin dyan. Then after nya, naglagay na rin ako ng asin para maging balanse ang tamis ng ating pagmamahalan. Charot. Haluin lang natin yan hanggang sa matunaw ang ating mga asukal. At i-share ko nga sa inyo guys, alam nyo ba habang ginagawa ko itong mixtures na ito, ay outside ko ito ginagawa. At ngayon dito sa bansang UAE ay sobrang init na. And share ko lang sa inyo guys, alam nyo ba, sobrang saya ko na nakakapag-bake na rin ulit ako. Dahil this is one of my dreams na gusto kong matupad talaga. And para sa mga hindi nakakilala sa akin at sa nakakakilala sa akin, I love baking talaga. Sa part na nga na to, pinaghalo ko na ang ating liquid and dry ingredients. Haluin lang yan ng maayos at hindi nagmamadali para hindi masyadong tumigas ang texture ng ating crinkles kapag ito ay ating isinalang na sa ating oven. So kapag ganito na nga ang texture, balutin lang natin or takpan ng cling film or pudra. And then ipasok lang natin yan sa chiller for about 3 to 4 hours. Nagready na nga pala ako dito ng powdered sugar and white sugar. And then inilabas ko na rin sa ating chiller ang mixture ng ating crinkles. Medyo na-satisfied na nga rin ako sa texture na to dahil nung kinapa ko na siya ay hindi na siya dumidikit sa ating gloves. Ang ginamit ko na lang dito ay ang ating ice cream scoop dahil ito lang naman ang nakita ko sa ating kusina. After nyan ay roll lang natin ito sa white sugar and powdered sugar. At uulit-ulitin nga lang natin itong ating gagawin upang mailagay na natin sa tray. Mas inuuna ko nga pala siyang i-coat sa white sugar. Nakakatulong ito sa pagiging crispy outer layer ng ating crinkles. Pagkatapos ay isa-isahin naman natin itong i-layer sa ating baking pan. And bago nga pala ako mag-coat, naka-preheat na po ang ating oven sa 170 Celsius in 10 minutes. At ang baking time naman natin dito ay 6 to 8 minutes lamang po. Dahil maliit, kaya mabilis lang ito maluto. Nasa loob pa nga lang siya ng oven ay amoy na amoy mo na, kaya excited ko na itong matikman. Kaya kung hindi lang talaga malakas ang aking kaibigan ay hindi ko to gagawin. Charot. At sa mabilis na nga lang nating paghihintay sa pagkakaluto ng ating crinkles, at ito na po siya. So, texture check. Masayang-masaya na nga ako sa mga oras na to dahil na-meet ko yung texture na hinahanap. At masasarap pa to pag sinamahan mo ng mainit na kape. So, yun lang guys. Paalam!